katuparan ito ng pangarap. Ang inyong pag-isang dibdib ay naganap na. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Kung ipagtatapat natin ang katotohanan kay Bagani, malalagay sa panganib ang mga balak ni Amaya. Hindi ako mawawala sa tabi mo hanggang sa gitna ng labanan. Pinalakas mo ang aking loob. Matagal na kitang iniibig, Bagani. Marahil ay hindi sila laan sa isa't isa. Ana? Nag-isang dibdib kami kagabi. Meron nais pumaslang sa akin. Ito na lamang ang tanging paraan upang hindi na sumabak sa labanan ng aking anak. Ngunit siya'y nabigo. Anong ginagawa mo sa akin, Celine? Ang akala ko'y nandito ang mahal na Hara. Ihatid mo na ang walang utang na loob na yun sa sulat. Sino siya? Ang Iloy ni Amaya, si Dalang. Kaya kami sasama sa inyo upang magpalaya ng poon. Kahanga-hanga kayo. Dagang salamat sa inyo. Isa kang lapastangan! 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 Yan lang bilang! Kung sasatan ang aking asawa! Hindi ka na natakot sa akin. Pinagkaisahan ninyo akong duwa sapagkat nais niyong palabasin na ako ay isang hangal ngayon. Maghanda kayo na paslangin ang Raha sapagkat isusuplong ko sa kanya ang inyong pagtataksil! Sa sandaling gawin niyo yung diyan lamitan, maaaring parusahan si Binayaan. Nanaisin niyo ba na maparusahan siya? Nanaisin niyo ba na mapaslang siya kasama ako? Kung papatawan ng parusa si Bagani, ay hindi ako magduduwang isip na samahan ang aking asawa sa kamatayan. Ngayon, diyan lamitan. Magagawa niyo ba bang isuplong kami at ang aming gagawin sa Raha? Ngayong batid ninyo na maaaring mapahamak ang sarili niyong anak. O sadyang, gano'n lang talaga kayo kasamang ino. Huwag na kayo manikluhod sa akin. Magsitayo kayo. Dagang salamat sa inyo. Ako'y namamangha sa pambihirang pangyayaring ito. Ngayon lang nagkaisa at nagsanib ang lakas ng mga babae at mga lalaki sa isang digmaan. Tunay na makabuluhan na may salaysay sa susunod nating salinlahi. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi magaganap kung hindi sa iisang babae. Binabati kita, Amaya. At ika'y naging daan upang maganap ang lahat ng ito. Dagang salamat sa iyo, mahal na pusaka. Ngayon ay kasanib na namin kayo. Dayaw, nais kong sabitin mo sa kailangang ating mga binabalak. Ilang ulit ko na kayong inerdiya sa kapahamakan sa kabila ng iyong pagkukulang. Kaya't utang na loob. Ngayon, higit pa man, kailangan ko kayo pang patunayan sa akin na ako ay tinuturing mo pa rin na. Ano pa nga ba ang aking magagawa? Kundi ikaw ay aking katigan, Binayaan. Mananatili akong tahimik ukol sa aking kabatiran sa inyong pagtataksil labang sa Raha. Ako'y isinukol mo sa ganitong pasya sapagkat alam mo na hindi kita kayang makitang mamatay. Dagang salamat. Bagani, tiyakin mo lamang na ikaw ay magtatagumpay na mapabagsak ang Raha. Sapagkat ayokong madamay sa kaparusahan kung sakaling ika'y mabigo. Dito. Dito ang tanggulan ng Raha. Matapos tayong sumagupa, ay dito tayo magtutungo upang magdagdagan ng mga pangkat ng ating mga kapanalig. Maliwanag ba? Pakatandaan ninyo ang mga hudyat at ang mga pook kung saan nakatalaga ang inyong pangkat na paglusob. Hindi madaling magapi ang hukbo ng Raha. Ngunit masusi natin sila na pag-aralan. Kaya kahit papano'y tayo'y nakakalamang. May nais ba kayong itanong kay Dayaw? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang magsanay sa huling pagkakataon bago tayo tuluyang lumusob.
Bakit mo ko sinaksak? Bakit mo sinaksak si Agang? Nasaan si Dalang? Salamat sa dakilang loon at napabago niyo ang isipan ni Lamitan. Ngunit bago ko makalimutan, binabati ko kayo sa inyong pag-iisang dibdib. Arikit, huwag mo sanang masamayin ang aming pagsasama. May dahilan ang aming naging pasya. Hindi nyo na kailangan pang magpaliwanag pagkat nauunawaan ko ang lahat. Malugod kong tinatanggap ang inyong pag-iisang dibdib. Sapagkat hindi na mapapahamak sa rahang aking kapatid. Maraming salamat, Bagani. Hindi ko inaasahan na magiging mag-asawa si Binayaan at Bagani. Sadyang hindi nila ipinaalam sa'yo upang wala ka nang magawa. Tunay na nagtagumpay sila na gitlain ako. At tanggapin na lamang ang lahat ng ito. Pinatay nila ang balak ko na maging sandil ng raha si Binayaan. At sa aking hinagap ay hindi pumasok sa aking isipan na magiging asawa ni Binayaan si Bagani na dating tagapagmana at ngayon kasalukuyang nagtataksil sa raha. Magsusumbong pa ba kayo diyan? Paano ako magsusuplong? Paano ko isusuplong si Bagani? Madadamay si Binayaan kapag nalaman ng raha ang paghihimagsik na ito. Ngunit diyan, hindi pa rin maiiwasang mabatid ito ng raha sa sandaling sumiklab na ang paghihimagsik nila. Batid ko na ganyan ang mangyayari. Kaya kailangan makaisip ako ng paraan upang magamit ko ang kaguluhang ito upang hindi manalo si Angaway. At hindi rin dapat manalo si Bagani sa himagsik nito. Sapagkat wala ng dahilan upang hindi ako maparusahan ni Lingayan. Anong ibig mong mangyari diyan? Nais mo na matalong magkabilang panig? Kung walang magtatagumpay kina Bagani at Raha Angaway, sino ang lilitaw na mananalo sa digmaang ito? Ako. Ako ang dapat na magwagi. Paano niyo magagawang manalo sa pagitan ni Bagani at ng Raha? Meron na ba kayong binabalak? Hindi ko alam. Hindi ko pa naiisip kung anong paraan ang aking gagawin upang magamit ang lahat ng kaguluhang ito upang umayon ang tadhana sa akin. Ngunit pakatandaan niyo na ako'y sadyang tusok. Kaya batid ko na makakaisip agad ako ng paraan upang sa bandang huli ay ako pa rin ang magtatagumpay. Upang sa bandang huli, ako pa rin ang nakatayo at magwawagi. Tingnan mo ang pagkapino ng pagkakagawa ng habol na damit na ito, Binayaan. Kay ganda. At kay lambot. Ibinibigay ko na sa iyo yan. Handog ko sa iyong pag-iisang dibdib. Salamat, Umbo. Nangangahulugan ba ito na hindi ka galit sa akin gayong batid mo na ang bana ko ngayon ay ang iyong kabiyak noon? Hindi ako galit, Binayaan. Wala rin karapatang sumama ang aking loob sapagkat hindi ko naasawa si Bagani. Nagagalak akong marinig yan sa iyo pagkat ayoko makapanakit ng damdamin. Kung mayroon ka mang masasaktang babae, yon ay si Amaya. Batid ko. Ngunit siya'y namayapa na. Kung batid ko na siya'y buhay pa, hindi ko gagawin ito. Pagkat malaki ang paggalang ko kay Amaya. Amaya, binabati kita pagkat nakabuka ng isang kakaibang hukbo. Labis ang paghanga sa'yo ni Dayo, maging si Pusaka.
Labis din ang pagtitiwala sa'yo ni Dayaw, kaya nais kanyang samahan sa iyong paglusob. At tatanawin ko ng malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. At hindi ko inaasahan na sasamahan niya ako sa pakikipagsagupaan ko. Amaya, maaari ba akong humingi sa'yo ng isang pakiusap hinggil kay Dayaw? Ano yun? Sa'yo ko lamang ito ilalahad, Amaya. Ang aking umbu apila ay merong ikinukubling pagtatangi kay Dayaw. Kahit na meron na itong ibang minamahal. Kaya nais ko sana na siguruhin mong makakauwi siya ng ligtas at buhay dito sa aming puod. Pinapangako ko yan sa'yo. Paumanhin ko na tagal ang pag-uusap namin magkapatid. Ayaw na umuwi na tayo. Huwag muna kayong lumisan. Nais ko kayong makausap ng masinsinan. Aking pinagnilayan ang di inaasahang pangyayari sa inyong dua. At napag-isip-isip ko na tanggapin ka, Bagani, bilang asawa ni Binayaan. Kung kaya't nararapat lamang na pangalagaan ko kayong dalawa. Kaya kaakibat nito ang aking pananalig sa binabalak ninyong pag-aaklas laban sa Raha. Ikinagagal ako ang inyong mga sinambit diyan lamitan. At ngayong kumatig na ako sa inyo, nais kong maging bahagi ng binubuo ninyong himagsikan. Nais kong malaman ang lahat ukol dito. Hindi, Eloy. Higit na mainam kung wala kang kinalaman ukol dito pagkat... Ipapabatid ko sa inyo ang lahat ng nais niyong malaman diyan lamitan. Karapatan niyo ito sapagkat kayo Eloy ng aking asawa. Daghang salamat sa iyong pagtitiwala, Bagani. Ako ay isang tunay na kakampi. Ngayon, nais kong ilahad mo sa akin kung saan, kung paano, at kung kailan niyo isasagawa ang himagsikan. Bakit sa lahat ng tao ay kay lamitan ninyo pa inilahad ang hakbang ng paghihimagsik? Eloy, huwag kayong mabahala. Hindi tama ang kanyang narinig hinggil dito. Ilang araw matapos ang darating ng kabilugan ng buwan, ilan sa aming mga mandirigma ang sasalakay sa tanggulan ng Raha. Marami ba kayo? Mayroon ba kayong inaasahang ibang kakampi? Maliban sa inyong mga nakalap? Wala. Kami lamang. Sapat na ang aming mga nahikayat dito sa pod upang magapi ang hukbo ng Raha. Natutuwa ako sa ginawa niyo sa sukab na babaeng yun. Mainam ang ginawa niyo kay Lamitan pagkat hindi siya dapat pagkakatiwalaan. Aking Raha. Nagpakita ba sa inyo si Dalang? Saan? Alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Hindi pa siya nagagawi rito. Huling nakita ko siya ay kahapon pa. Ikaw, Binayaan. Batid mo ba kung nasaan ang iyong kinalakihang ina? Huwag mo siyang pagtatakpan sa akin. Hindi ko alam kung nasan siya, Kapunuan. Bakit mo siya hinahanap? Malaki ang kasalanan sa akin ng babaeng iyon. Pagkat pinagtangkaan niya akong paslangin kagabi. Eloy! 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 Abang Laon, kay saklat ng singapit ni Agang. Ang katawan niya ay pinagkamalan lamang ni Paragani. Nang si Dalang, kaya ito ang inutos niya. Inutos daw ng Raha? Ngunit, bakit nais ng Raha na paslangin si Dalang? Dahil pinagtangkaan ni Dalang ang buhay ng Raha kagabi. Ngunit, bakit naman nais niyang paslangin ng Raha? Eloy! Oh, wala na si Eloy. Nabalitaan ko ang buong pangyayari. Nasaan ang aking Eloy Dalang? Kanina pa siya hinahanap. Ngunit walang nakakaalam. Mapanganib na siya'y makita pa pagkat papatawan siya ng kamatayan ng Raha. Papanalangin
kailangan ko sa ating mahal na laon ng iyong muling pagbabalik. Mag-iingat ka. Kapunoan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nababatid kung nasaan si Dalang. Halughugin ninyo na mabuti ang buong puod. Kailangan mahanap siya bago pa makatakas. At ipatalastas ninyo sa lahat na kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Dalang, ay pagkakalooban ko ng malaking pabuya. Masusunod, Kapunoan. Maraming ulit na akong nangayaw at lumahok sa digmaan. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib sa tuwing may magaganap na labanan. At batid nating isang malakit mahalagang pagtutuo sa mangyayari bukas. Kaya't hindi ko rin maiwasan ng takot. Ngunit higit ako nababahala sa pagharap ni Amaya at ng ating Ginoo. Pagkat dun pa lamang sila magkakaharap at malalamang buhay pa si Amaya. Nakatitiyak ako na magagalit si Bagani kapag nalaman niya na matagal na nating inililihim na buhay pa si Amaya. Mga kasama, nais kong kayo magpahinga na upang magkaroon kayo ng sapat na lakas. Tayo ay maglalakbay bukas. Kaya sige na, magpahinga na kayo. Magpahinga na kayo. Amaya. Tila may bumabagabag sa iyong isipan. Tama ang iyong tinuran, Dayaw. Sapagkat naaalala ko ang aking Iloy, ang kanyang kalagayan. Dalang! Dalang! Banu, bakit kaya hindi tayo ninayahan ng Ginoo sa pag-isang dibdib nila ni Binayaan? Akala ko pa naman, tinuturing niya tayong tapat na kaibigan. Hindi ito ang tamang panahon upang magtampo sa Ginoo. Marahil may sapat siyang dahilan. Kaya itigil mo na yung pagbabalat sibuyas mo at tuloy na nating hanapin si Dalang. Ikinalulungkot ko ang naganap sa iyong kaibigan. Ito rin ang nais iparating ni Binayaan. Nasaan si Binayaan? Hinahanap si Dalang. Nais niyang itago ang kanyang Iloy mula sa Raha. Nagpalabas ng kalatas ang Kapunoan na may pabuya sa kung sino man ang makakahanap kay Dalang. Iligtas niyo siya! Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Dalang bago pa siya makita ng mga mandirigma ng Raha. Hindi na rin siya iba sa akin. Waba, Banu. Nanggaling ako sa may batuhan malapit sa ilog, ngunit hindi ko natagpuan doon ang aking Iloy. Saan kaya nagtatago ang iyong Iloy? Gamitin mo ang utak mo, Waba. Kung batid ba niya, itutulungan pa natin siya sa paghahanap? Paumanhin kung nagambala ko ang mga ginagawa. Wala kang dapat ikabahala, Binayaan. Malugod kaming tutulong sa'yo. Ngunit Binayaan, kanina pa natin siya hinahanap. Ngunit hindi natin siya matagpuan. Hindi kaya tumakas na ang iyong ina-inahan? Ay, anak. Huwag mo na kayo umalis, Ginoo. Kung inyong mamarapatid, maaari ko bang malaman kung tunay niyong iniibig si Binayaan? Kung kaya't pinili niyo siyang pakasalan. Bayang higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam na iisa lamang ang aking iniibig. Mula noon, iisang babae lamang ang may hawak sa aking puso. Kung gayon, kailangan niyong malaman ang katotohanan. Tungkol kay Amaya. Bakit natin pinag-uusapan si Amaya? Ano pa tungkol sa kanya ang nais mong sabihin sa akin? Ginoo, buhay pa siya. Buhay pa si Amaya. Nais ko na manmanan mong muli ang mga kapanalig ni Bagani hinggil sa kanilang mga balak.
Bagani, hindi ko na naising piitin ka sa ating pagsasama. Kayong buhay pa ang babaeng lubos mong tinatanggi. Kung nais mo akong hiwalayan, malugod kong ibibigay sa iyo ang kalayaan. May nabatid akong mahalagang balita ukol sa himagsikan diyan. May tutulong sa kanila na magdadala ng karagdagang pangkat na mula pa sa ibang banwa. Sino siya? Siya si Amaya, ang dating punong alabay.